Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. So, dito ngayon tayo sa ating VinFast VF3 sa rear part kasi mag-install tayo ng reverse camera. Yan. So, binili natin to sa Shopee guys. Mura lang naman ito. At ang placement niya, syempre, dito sa may likuran, sa taas ng plate. So, according sa Shopee seller, ito ay original, no? Pero mura lang to guys. Marami kasi kayo makikita sa Shopee na nagbebenta ng reverse camera. Pero ito, mura lang at sabi dun sa description ay original. So, pakita ko sa inyo. So, para sa mga hindi nakakalam, yung VinFast VF3 kasi ay wala pang reverse camera. So, talagang magpapa-install pa kayo. So, ito siya. Ayan, mabigat naman siya. Mukhang talagang original. Yan yung socket at may VinFast na logo tsaka QR code. So, install natin. Gamit lang tayo guys ng mga prying tool tulad nito. Kagandaan nito metal siya. I-install lang natin dito sa dedicated na placement para sa reverse cam. So, ganito lang. Dali lang yan guys. Kayang-kaya ninyo. Pry nyo lang para mabuksan. Medyo may katigasan din siya eh. Pero kayo mag-alala, basta gumamit kayo ng prying tool, matatanggal nyo yan ng tama. Yun. So, tanggal na. Ayan. Sa loob niyan guys, nandyan na mismo yung wire. So talaga nagtipid lang si VinFast. Hindi siya naglagay ng reverse camera. Pero yung wires, nandyan sa loob. Naka-ready na siya. So nakaabang siya. Kaya kung hawakan nyo yan dyan, titignan nyo, kakapain nyo, hindi nyo siya madaling ilabas dyan kasi naka-tape siya dun sa pinaka-loob ng bumper. So ang gagawin natin, iilalim tayo guys. So ito siya guys. Yan yung pinakasakit ng reverse cam natin. Nakabalot siya ng parang sealant na rubber. So tatanggalin nyo yon pati yung black tape para ma-extend nyo yung wire palabas doon sa bumper. So ito na siya. Na-usli na natin sa bumper. So madali lang siya guys. Kayang-kaya nyo rin siya. Yung sealant kasi niya na rubber, mahirap tanggalin. So gamit kayo ng cutter o kaya matalim na knife. Pero iwasan ninyo na ma-deform yung pinaka-plastic. So ito yung ating reverse cam. Sasalpak nyo lang guys. May ngipin naman siya kaya hindi kayo malilito kung ano yung orientation niya kung paano isalpak. May ngipin siya eh. Ngayon napansin ko dito na kailangan mo siyang idiin. Yan on. So maluwag pa yan. So kailangan yung idiin siya para pumasok yung yung pinaka saksakan niya. Tsaka dapat talagang tanggal yung rubber sealant. Yan, idiin natin. Madali lang naman. So dito tapos na. Gagawin lang natin, sasalpak nyo lang. Yan, pataas. Yan, ganyan. Ganyan ang orientation niya. So sasalpak nyo lang. Didiin nyo lang guys. Yan, tapos na. Tanggalin nyo yung plastic para maliwanag yung camera. Alright guys, so tapos na natin yung reverse camera natin pero hindi pa yan gagana kasi hindi pa na-activate yan doon sa ating head unit. So kailangan natin pa-update yan, pa-activate yan doon sa mga kasa pero sa atin pupunta tayo sa One Patch sa may E. Rodriguez. So tara! Okay guys, so nandito ngayon tayo sa One Patch Shop. Sa may E. Rodriguez ito guys, papuntang Cubao. Malapit na sa Cubao actually, sa Hillcrest Condominium. So, nag-activate sila dito ng VinFast VF3 reverse cam. Okay, ito na si Kuya. So, pinaprogram na niya yung unit natin. Okay guys, so tapos na tayo. Dito na tayo sa garahe natin. So, pakita ko lang sa inyo, no? Naka-on na yung ating VinFast. So, reverse natin. Yan. So, meron na siyang reverse cam. Tapos narinig nyo rin yung sensor niya, no? Neutral. Wala siya. Reverse. Yan. So, okay na, no? Ang ganda. Ang nangyari kasi, kapag bibili kayo ng VF3, guys, specifically VF3, tsaka Limo Green ata, wala rin ata yung reverse cam. Hindi lang ako sure. Pag bumili kayo ng VF3, walang reverse cam yan. Sa talagang bare na bare itong VF3. Isa rin naman sa mga
dahilan kung bakit mabenta siya ngayon. Hindi lang dun sa taas ng presyo ng mga gasolina at diesel. Kasi yung enjoyment pagka nag-modify ka, pag nag-upgrade ka. So yan yung isa sa mga pwede nating i-upgrade, yung reverse cam, i-modify actually. So ganun lang no guys, ganun lang mag-install ng reverse cam. Pero yung mga shops, nag-i-install din naman sila kung hindi kayo into DIY. Pero syempre, magbabayad kayo ng mas mahal. So yung One Pot Shop, si Polo Ramirez yon, kay Sir Polo Ramirez. So nakita ko lang siya, nakilala ko lang siya sa FB groups natin dyan sa BF3. So yung mga kilala kasi na nag-modify ng nag-upgrade ng BF3, wala silang activation. So ang nakilala ko lang si Sir Polo. Diyan lang sa may E. Rodriguez. Kung taga QC kayo, San Juan, malapit kayo dun sa E. Rodriguez. So ang price niya pag nag-activate, 2,000. Hindi ko lang natanong kung magkano kung sa kanya kayo bibili ng reverse cam at magpapa-install. Pero may mga ibang installer, bibenta sila mga 3,000, 3,500. Plus, magpapa-install pa kayo, ay magpapa-activate pa kayo doon sa casa ninyo. So, medyo talagang pricey. Pero doon sa ginawa ko kasi, yung reverse cam ko, binili ko lang sa Shopee. So, ilalagay ko yung product link nun dyan sa description natin para alam nyo rin kung saan ako bumili. At mura lang siya. Nasa 1,600, 700 lang na ganun. Ganun lang yung presyo. So, mura lang. Tapos yung activation fee, 2,000. So, bali mga 3,800 lang yung nagastos ko. So, yun. Ganun lang mag-install ng reverse cam guys. No? So, sana natuto kayo. Kung gusto nyo mag-DIY. Kung hindi naman, may mga shops naman na nag-o-offer ng ganyang service. Okay guys, so maraming salamat sa panonood guys. Sa ulitin.